Maliban sa history ng Biblia, ang labanan sa pagitan ng Israel at ng Syria ay nagmula pa noong 1948. Nagdaan ang maraming mga dekada. Marami na ring ginagawang paraan ang Syria gaya ng pakikipagtulungan sa ibang bansa upang mapabagsak ang Israel. Pero hanggang ngayon, ang Israel ay patuloy na tumatayo at lumalakas at marami ng giyera na napagtagumpayan. Sa pagkakataong ito ay tuluyan na nga bang magtatapos ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Syria sapagat ang bagong presidente ng naturang bansa na si Ahmed al-Sharaa ay tuluyan ng nakipagkaibigan sa United States of America at tinatanggap nito ang tinatawag na Abraham Accords. Nakapaloob din dito ang pakikipagkaibigan sa Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at dahil nandito ka na rin lang naman, lubos-lubusin mo na, samahan mo na rin ng matamis na like. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay May 15, 2025 at napakabago at napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa kasalukuyang relasyon sa pagitan ng Israel at ng Syria. Kahapon mga kaibigan ay ating iniulat na si Donald Trump ay bumisita sa Saudi Arabia at doon ay nagbigay ito ng napakalaking halaga ng dolyar upang makipag-deal sa Saudi. At isa pa sa talagang inabangan ng buong mundo mga kaibigan ay ang paghaharap ni President Donald Trump at ng presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa. Kumalat ang mga pictures na kung saan ang United States of American President at si Ahmed al-Sharaa ay talagang nagkamayan. At sa loob ng maraming dekada, to be exact, 25 years mga kaibigan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaharap si Trump at si Sharaa at nagkamayan pa. And of course, hindi lang ang pagkakamayan ang talagang pinag-usapan, sapagat pinag-usapan din ng buong mundo mga kaibigan na ang mga sanctions na ipinataw ng United States of America sa Syria ay tatanggalin na. Kasama na rin tinanggal mga kaibigan ang patong sa ulo ni Ahmed al-Sharaa, sapagat itong si Sharaa mga kaibigan ay designated terrorist ng United States of America na nagmula sa Al-Qaeda. Ayon sa mga eksperto, marahil ito na ang simula ng pagbangon ng Syria. Pero hindi rin mawawala mga kaibigan ang komento ng iba. Ayon sa iba, huwag magpakumpiyansa. Baka ito ay isang laro lamang ng Syria. Well, kung anuman ang mga agenda sa likod ng magagandang tagpo ngayon, yan ay hindi natin alam. Pero pag-usapan muna natin mga kaibigan sa kung ano ang nangyari sa pagtatagpong ito. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, hinimok ni President Donald Trump si Syrian President Sharaa na umanib sa Abraham Accords. Pinuri pa ni President Donald Trump si Sharaa at tinawag pa na attractive, tough guy. At ito na nga mga kaibigan, sa paghimok ni President Donald Trump, hindi nagdalawang isip si Sharaa. Agad itong umamin at sinabing yes to Abraham Accords. At sa pag-yes ni Sharaa mga kaibigan sa Abraham Accords, dito ay nangyari ang isang bagay na talagang pinag-usapan ng buong mundo. At ano naman ito? Nakapaloob dito mga kaibigan na ang Syria ay kailangang makipagkaibigan sa Israel. At hindi lang yan mga kaibigan sapagat sa paghimok ni President Donald Trump na sumali sa Abraham Accord, tila tinulungan ng Syria at United States of America ang Israel. Sa anong paraan? Sapagat hinimok ni Trump mga kaibigan si Sharaa na i-deport lahat ng mga Palestinian terrorist na nasa kanilang bansa. Kasama na rin daw mga kaibigan na palalayasin ng Syria ang mga nahuling mga ISIS fighters. Kung tutuusin, ito ang sinasabi ng mga analyst na nililinis ni President Donald Trump
at ng presidente ng Syria ang bansang Syria. Ayon sa ibang mga komenter, ito raw ay isang napakagandang simula para sa bansang ito. Lalong-lalo na ang Syria ay nais magkaroon ng business deal sa United States of America at sa Israel. And of course mga kaibigan ay hinihingi na rin ng Syria ang kanilang proteksyon mula sa Israel at sa Estados Unidos. Dahil kung business deal ang pag-uusapan, talagang hindi mawawala sa usaping ito ang proteksyon. Naniniwala si Sharia na hindi magpapatuloy ang negosyo o ito ay hindi lalago kung walang kasamang proteksyon. Itinuturing na isang historic ang pagtatagpo ni President Donald Trump at ni Sharia sa Saudi Arabia. Ang kanilang meeting ay tumagal halos 1 oras. At ito mga kaibigan, bago tumungo si President Donald Trump sa Doha, Qatar, tinanong siya ng mga reporters kung alam na ba raw ng Israel na tatanggalin na ng United States of America ang mga sanctions na ibinataw sa Syria. Ang sagot ni President Donald Trump, Israel has been informed. Ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, ayon sa Israeli government, hindi raw sila payag na tanggalin ni President Donald Trump ang mga sanctions sa Syria. Pero sa meeting, ito nga ang ginawa ni President Donald Trump. Pero dagdag pa ni President Donald Trump, marami daw sinusuportahan si Sharia sa mga panukala ni Trump. At maliban pa riyan mga kaibigan, marami pa raw silang dapat gawin. So sa mga pahayag ni President Donald Trump, maliwanag na meron pa silang muling pagtatagpo at marahil dito ay pag-uusapan na kung paano sisimulan ang pagbangon ng Syria. At may inamin na rin si Sharia. Ayon sa kanya, bago pa man sila magtagpo ni President Donald Trump, ang Abu Dhabi ay nagiging mediator na rin sa pagitan ng Israel at ng Syria. Pinapalabas ni Sharia mga kaibigan na bago pa man sila magkaharap ni President Donald Trump, ay meron na palang secret na pag-uusap ang Israel at ang Syria. Makikita sa larawang ito ang tagpo ng kanilang meeting at makikita rin mga kaibigan si Sharia. Ayon kay President Donald Trump, inaasahan niya na maraming mga bansa sa Middle East ang sasali sa tinatawag na Abraham Accords. Para sa mga nagtatanong, ano nga ba itong Abraham Accords? Well, ito po yung series of bilateral agreements mga kaibigan. Ito ay sa pamamagitan ng Israel at ng ibang Arab nation. Kasama dito mga kaibigan ang United Arab Emirates, Bahrain, Morocco, maging ang Sudan. Mga kaibigan, ang mga susunod na update sa Israel, sa Saudi, Syria at iba't ibang panig ng mundo ay ating aabangan. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka pa lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang channel natin na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.